Hello everyone, welcome back to my channel Ramir Boulder. Don't forget to like and subscribe to my channel for the latest update and exciting content. Shout out nga pala sa mga Akuhi, Akuhi Barangay High School Batch 83. Special mention, Helen Hebron. Ako po ay umaasa na nasa mabuti kayong kalagayan. Ito na po tayo. Ayon po sa ang balita ngayon, ano po, sabik si Dick. Ito po si Dick Gordon, ano, yung dating senador. Tila muling nabuhayan ng pag-asa si dating senador Dick Gordon matapos italaga si Boying Rimulya bilang bagong ombudsman ng Pilipinas. Lalo tiniyak ni Rimulya muli niyang sisilipin ang mga nakalimutang kaso ng katiwalian. Ay ito na po. Isa sa kasong umaasa si Gordon na mabubuksan ay ang Farmally scandal noong administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na umano'y sangkot sa pinakamalaking korupsyon sa gitna ng pandemya. I'm saying the Duterte was part of the parcel of a conspiracy to fleece the country of at least 11 billion to 47 billion in the Farmally scandal, pahayag ni Gordon sa isang panayam. Ito na. Sa ilalim ni Gordon, ang Senate Blue Ribbon Committee ay nakatuklas ng umano'y overpriced medical supplies na ibinebenta sa gobyerno ng Farmally Pharmaceutical Corporation na may koneksyon kay dating Presidential Advisor Michael Yang. Ito po si Michael Yang, yung napakainit na presidential advisor na Chinese. Nagtataka nga po ako bakit ginawa po itong advisor. Pero Chinese po ito ha. Bawal po yun sa ating saligang batas na malapit umano sa dating Pangulo. Ngayon, habang abala si Rimulya sa bagong tungkulin, tila umaasang muli si Gordon na babalik sa spotlight ang Farmally case. At ang pananagutan ng mga nasa likod nito, ayon, Dick Gordon tila nananabik sa pagbabalik ni Boying sa isyu ng Farmally ng Duterte admin. Tila muling nabuhayan ng pag-asa si dating Senador Dick Gordon matapos italaga si Boying Rimulya bilang bagong ombudsman, lalo tiniyak na muling bubuhayin ang Farmally scandals. Ito na. Alam niyo po, balik po tayo nung panahon ng pandemic, 2020, nung pumutok po yung COVID-19, ano? Lahat po tayo, siguro, pati ako, natigil po sa trabaho. Dahil nga, hard lockdown po nun. Kung natatandaan ko po, kung natatandaan ko pa po yun, March 17 po, nung nag-hard lockdown, ano? Tigil po lahat. At pinilit po tayong magsuot ng face mask. Bukod sa face mask, mayroon pa tayong face shield. Ito pala ay may kasamang korupsyon na. Ito po yung inilabas po ni Dick Gordon nung panahon ng Senate Blue Ribbon Committee kasi siya po yung chairman noon, si Dick Gordon, ano? Marami po ang nagsasabing malaki ang naging korupsyon dito. Bilyong-bilyong peso ang involved. Ito na naman, tayo na hindi na naman tayo matututo sa
mga kawalang hiyaan, no? Ito po, magbabasa po tayo ng mga komento. Oh, ni Kurap, I would like not have become president, PRRD Dick Cordon, December of 2021. Ito po, oh, nakamute po siya. Alam mo, sa totoo lang, kung kawatan ako, hindi ako abot na pagka-presidente. I've been mayor of forces. Kagaya niya, 23 years, a congressman. Naging vice mayor ako sa anak ko. Nung mayor ako, at hanggang ngayon lang yung taga Davao, kasi I have my record to show to everybody. My record as a government worker all this year. Wala akong kaso na malversation kagaya ni. Yan lang ngayon, sige sa dagdal ng parmalihan. Pabalik-balik niya kasi election niya. Alam kasi niya, yun ang issue na dadalhin ko sa plataforma, sa stage, pag ako ang nagsalita. Kasi talagang hindi na siya karapat-dapat maging senador. Sa katagal niya, na milyonaryo na siya, hindi niya binayaran ang gobyerno, tama na, Gordon, pahinga ka na. Kung nandiyan ka pa, delikado ang pera ng bayad, totoo lang. Kayo po ang humusga kung anong klaseng leader. Alam mo, sa totoo lang, alam niyo po mga babayan, sa totoo lang, may mga mabubuting bagay na nagawa si Duterte, pero mayroon din siyang bagay na nagawang napakasama. Inilagay po niya ang batas sa kanyang mga kamay dahil nga po sa pagpapatupad ng war on drugs. Doon po siya nagkamali. Wala po sa konstitusyon yun. Hindi po niya iginagalang yung Commission of Human Rights. Hinihimok niya ang mga kapulisan niya nung panahon nila na bigyan ng pagkakataong lumaban ang kanilang hinuhuli para mayroon silang dahilan para barilin ito. Marami po ang naging casualty na matay nung panahon ng war on drugs. Kaya nga po siya nagkaroon ng kasong extrajudicial killings eh. Ito po, karma na po sa kanya ito. Wala po dapat ang, kahit na isa kang presidente, hindi mo dapat inilalagay sa iyong kamay ang batas. Kasi no one is above the law. Lahat po tayo kailangan sumunod sa batas. Susundin po natin yung konstitusyon natin. Okay. Ito po, ayon naman po sa ibang komento. Ayaw kasi niya ibalik yung 86 million na nakuha sa CSBMA. Pinababalik ni Duterte yan eh. Tapos biglang nagtago yan. Hindi naman nagtago siguro doon. Andyan lang yan. Siya nga ang chairman ng Red Cross ngayon eh. Sigurado bubuksan nila yon na issue para malihis ang issue sa DPWH ngayon. Hindi po malilihis ang issue kasi ongoing investigation pa po yan eh. Edo the Great, Edo the Great. Ang DPWH, ang kaso po nito ay kasalukuyang dinidinig po. Iniimbestigahan ng Independent Committee for Infrastructure. Pilit nililigaw ang mga tao sa ginagawa ng administrasyon noon. Si Kibuloy hinuli, ikinulong, tapos pag-adik ni Lisa Tanas nang nangyari sa LA. Uy, walang katotohanan to. Puro fake news po ito. Remedios Agapito. Yung sinasabi nyo po, walang katotohanan. Na-validate na po yan. Hindi po totoo yung pinagsasabi nyo. Si Kibuloy po may kaso. Rape. Kahit doon sa US. Kaya nga po, i-extradite na po ito eh. Dahil nga po sa kanyang kaso. Ayan. Huwag ang atupagin nyo kung paano nyo mabibigyan ng karangyaan ang bawat Pilipino na nagbabayad ng buwis nila na binabalahura ng mga politiko.
Okay. Hindi na po natin pagpapatuloy itong mga napakaraming comment na ito, ano. Dako na po tayo dito sa kabila. Oh, accountability takes center stage in the 2026 budget debates. Ito po ay House OK's 156 million cut in OBP budget. Ito, accountability takes center stage in 2026 budget debates. House OK's 156 million cut in OBP budget. The House of Representatives has approved a 156 million reduction in the 2026 budget of the Office of the Vice President OBP following the proposal of House Deputy Minority Leader Representatives Laila De Lima. De Lima sought to slash the OBP budget from 889.24 million to 733.2 million, reverting it to its 2025 level. She cited Vice President Sara Duterte repeated refusal to attend congressional hearing and explain her office use of public fund. Tama lang. Kasi ilang beses na pong pinatawag itong si BP Sara ng Kongreso hinggil sa pagdinig ng kanyang budget pero hindi siya po dumadalo. No? Siguro natatakot siya makaharap itong si Laila de Lima na minsan nang ipinakulong ng kanyang tatay. You know? Every peso in the budget is the people's money. Tama. De Lima said, adding that accountability is a constitutional and moral duty. She stressed that the cut aims to instill discipline, not demolish, asserting that Congress must call out entitlement and arrogance. De Lima conducted public money is not a toy, and Congress must see act as the parent that discipline a brat. Bratinella. Ito kasi si BP Sara natin ay matigas po talaga ito. Hindi pa nga po niya na explain yung kanyang confidential fund na ginastos lang sa 11 days, no? Ito po yung naging dahilan ng kanyang impeachment case. Pero inarchive ng kanyang mga supporters na senador. Kung inyo pong natatandaan, ano? Ito, si talagang nanggagalaiti po si Laila de Lima. Public money is not a toy. Hindi ito pabuya na pinamimigay sa mga imbentong tao na may imbentong pangalan sa imbentong project. It is a trust and until the Vice President learns respect, this how must be act as the parent that discipline a brat. Ito. Okay. Bago po tayo magtapos, ano, hinihiling ko po paki-like and subscribe po ang aking channel for the latest update and exciting content. Marami pong salamat at mabuhay po kayo.